magluluto ako ng dalawang dish. So, I have here Singaporean noodles. So, ayan na yung Singaporean noodles. Nag-marinate ako ng chicken kagabi, overnight. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito yung magiging second dish natin na lulutuin. Then, my first dish is this one. Tortellini pasta na favorite ni Kuya. Request ni Kuya. Nasarapan siya sa luto kong pasta. Tapos, nagpapakulo na ako ng water mga sisilobs. Kukuha muna ako ng ano natin, robe towel dito. Nagluluto na ako mga sisilobs, okay? So, as you can see, nagpapakulo ako ng tubig dito. Ilalagay ko na itong tortellini. By the way, mga sisilobs, itong tortellini ko, I'm sure meron ito sa mga supermarket nyo. Ang laman nito is Ferguson Valley Beef. Masarap ang laman nito. So, hindi ka na kailangan maglagay ng anuman meat. So, ito yung mga ingredients, mga sisilobs ng first dish. So, I have here tortellini with beef inside. Siyempre, parmesan cheese. Parsley, chinap ko na para hindi magtagal ang vlog natin. Cherry tomato na ganito lang kalaki. Tapos, chop ko lang siya ng half. I have tomato. Chicken stock or beef stock, pwede rin. I have olive oil. And ito yung nagpapasarap ng pasta, mga sisilab. Ito yung secret niya. Okay? So, mag-start na tayo, mga sisilab. By the way, naglagay ako ng kalan dito para hindi na ako pa ganyan-ganyan, hindi magula ng vlog. Okay? So, sisinang ng kalan ka, mga sisilab. Okay? Tapos, maglalagay ako ng olive oil. By the way, thank you sa aking videographer na si Kuya. Hindi to magre-reklamo eh. Okay? So, mga sisilabs, ang gagawin, titignan ko muna itong pinapakulo ko, okay? By the way, meron din pa, nakalimutan ko itong garlic. So, inano ko na lang siya, tawag dito, grind na lang, kasi ayoko talagang mahawak ng mga, halimbawa, parsley, onion, garlic. Ayoko siyang kumakapit sa kamay ko, ang arte na. So, tingnan natin itong pinapakulo natin. So, ayan mga sisilobs, kumukulo na siya.
ilalagay ko na itong tortellini natin. Actually, yung unang niluto ko nito is ravioli. Kaso naubusan ng ravioli, kaya tortellini na lang. So, lagyan, para lang kayo nagluluto ng pasta, lagyan nyo ng konting oil yung pasta nyo. Okay, maglalagay ng any salt and pepper or salt kasi maglalagay kasi tayo ng chicken stock. Napakadaling lutuin ito mga sister. So, malalaman yung luto na itong pasta na to once na nag-float na siya sa water. Para siyang, ano sa atin yung kakanin yung nagpo-float. Yun, malalaman nyo siya. Ganito yung itsura niya kasi hindi nakakalam. Yan. Malit lang siya tapos meron siya laman sa loob na beef. Yan. Hinulog na natin siya doon. Tapos manggigisa na tayo. Dito ko na nilagay itong kalan ko mga sisilab kasi yung talsik-talsik. Kawawa naman ako. Ang dami kong nililinis. Ayan. So, manggigisa lang tayo dito ng onion. Hinaalam natin yung apoy. By the way, mga sisilab, huwag nyo napansin na nakasalamin ako ha, kasi UV ray ito kasi sa lahat ng ilaw bukas. So, nasasaktan yung mata ko. Alam nyo na, may diferensya ang mata ko. Matanda na ang lola nyo, okay? So, maglagay tayo ng garlic. Damihan nyo ng garlic ha. Yan. Igisa nyo lang. So, habang hinihintay natin igisa, i-chop ko itong ano ko ha. Itong cherry tomato ko. Actually, naka-chop na siya. Kaya lang, sinap ko na yung kalahati niya para hindi tayo hindi magtagal ang vlog natin. Alam niyo, favorite yun ni Kuya. Ako at saka si Kuya kasi mahilig kasi sa pasta. Ganyan. Si Kuya nag-request ito. Tapos yung si Papa at saka si Bunso hindi mahilig sa pasta. So, yun ang favorite nila yung lulutuin kong second dish natin na Singaporean noodles. So, pag alam niyo siyang na siya mga sisilog, ayan. Kung susunugin na, isabay niyo na itong cherry tomato. Ayan. Mas okay doon kasi may exhaust. Kaya lang, nilinis ko na kasi yung wall kahapon. Talagang ginadgad ko kahapon. So, ayoko na magluto doon. Then, yan. Hindi nyo kailangan lagyan ng ng kung ano-anong salt, pepper, o kung ano man ang mga nilalagay ninyo. Basta kailangan yung cherry tomato nyo, talagang na siya, yung lutong-luto siya. Hindi naman yung sunog, ha? Alam niyo ba mga sisilabs kung bakit matagal akong hindi nag-aano ng kusina? Kasi ayoko yung buhok ko nangangamoy. Kasi alam niyo ba, kaninang umaga, di ba nagising ako, yung nagbukas ako ng mga bintana, nag-prepare ng mga lulutuin. Siyempre, hindi maliligo ako. Hindi naman pwede hindi ako maligo, magbablog ako, sasabihin ng mga nanonood. Ano po ito, nagluluto na ito, ganyan na itsura. So, pagkatapos mo mag-vlog, magluto niyan, maliligo ka na naman ulit. Kasi yung amoy, kumapit na sa damit mo, sa buhok mo. Ano pa naman ako, kaya ayoko nang nagpapahaba ng buhok. Kasi lagi ako nagluluto, kasi nga, hindi pwede hindi ako magluto, no? Magugutom ng mga boys ko. So, lagi ko yung inaamoy. Ayun talaga ng amoy ng nangangamoy yung buhok ko ng kusina. Ang arte, no? By the way, mga sisira, kailangan lutong-luto siya, ha? Yan. Alam niyo naman, may tsura kung anong tsura nito, di ba? Pag niluluto, ipapakita ko na lang. Ako na lang ang nagluluto ngayon. Yung intro ko, si Kuya. Oh, so, ayan na siya. I think ilalagay ko na lang yung video ko dito. Tsaka ako na lang siya i-ano na mamaya. Ayan. Para nakikita nyo talaga siya. O, ayan na.
So, i-adjust natin yung camera, mga sislabs, okay? Pagpasensyahan nyo na ako lang kasi mag-isang nagbablog. Wala kasi busy kasi si Kuya, may exam kasi kaya nag-ano siya. Sa intro sila lang. So, buti nga pumapaayan na mga sislabs, okay? Ayan, okay na siya, medyo luto na siya. No, tapos ilalagay na natin itong chicken stock. Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumulo ng konti. Tapos, titignan ko itong pasta ko. Ay, mga sisilab, nagpo-float na siya. Ipapakita ko rin siya sa inyo. Lutuin muna natin itong sauce. Alam niyo mga sisilabs, ito yung nagpapasarap ng pasta. Ito talaga. Ayan, nakikita nyo? Ang sarap niya. Ano siya? Chili garlic paste. Ayan ang itsura niya. Super sarap talaga niya. Ang bango. Binili ko siya half price lang. Tapos ilalagay na natin tong parsley. Diba? Ang dali lang. Sa isang oras lang maluluto mo tong mga dish na to. So, hintayin muna natin siyang kumulo ng kumulo. Tapos maglagay tayo ng konting parmesan cheese. Ang sarap sana kung meron tayong kung meron tayong taga-vlog ng dire-diretso. Ayan. Tapos syempre iti-taste nyo siya kung tama na ba yung anghang niya o hindi. Depende sa panlasa nyo. So okay na siya mga sisilobs. Ang dali lang lutuin. Tapos ilalagay natin itong pakita ko sa inyo yung pinapakulo kong. Ayan siya mga sisilab, diba? Nagpo-float na siya. Tingnan na. Pag nag-float siya mga sisilab, ayan o, may laman to sa loob. Ayan o, makikita niya, lumaki yung konti ng pasta, diba? Ayan. May laman to sa loob. So, hintayin muna natin siya. O, nagpo-float na siya. So, i-drain ko na siya mga sisilabs, okay? So, mga sisilab, i-drain ko na siya. I-drain ko na siya, tapos ihahalo na natin dito sa sauce natin. Di ba napakadaling lutuin? Try nyo, magugustuhan to ng anak nyo. Pinatay ko pala yung kalan kasi baka ma-overcook yung kamatis. Yung tomato cherry. So, bubuksan ulit natin itong kalan ko. And then, ilalagay na natin itong tortellini. Tapos, imimix-mix lang natin mga sislobs. Nung unang niluto ko to, kasi pag nagluto ako nito, nilalagay ko sa container, yung disposable na container. Tapos, pag minsan tamad ako magluto, ito na lang ang pinapakain ko sa mga anak ko, ganyan. Kahit ayaw ni Johan, kakain talaga siya. Minsan binabaak ni Johan. Hindi kasi mahilig sa pasta si Johan. Tapos, sabi ni Kuya, Mama, did you cook this? Sabi niya. Sabi ko, oo. Sabi ko. Sabi niya, can you make pasta? Kasi may iniisip kasi ako. So, sabi niya, can you make another one? Sabi niya, yun. Yan. Tapos, datigdagan lang natin siya ng cheese. Maging, tayo sa cheese? Ibuhos ko na lahat. Maging galante tayo sa cheese. Saan na yan? Sarap niya. Can you imagine makakagawa ka ng 2 dish sa isang oras lang? Di ba?
So, titikman ko muna mga sisilobs. Titingnan ko kung kumapit na ba yung lasa ng chili garlic paste. Yes, pero konti pang. Mas masarap yung medyo maanghang talaga ng konti. Ubusin ko na siya. Meron pa naman akong isa eh. Wala na talaga siya. Naku, nangamoy na naman ako ng kusina. Kailangan mo na naman maligo ulit. So mga sisilabs, papatayin ko muna siya. Ipapakita ko siya sa inyo, okay? Saglit lang. Alam niyo na, mag-isa lang ako. Papakita ko siya sa inyo. So mga sisilabs, naluto na yung yung pasta ko. Ayan, kinopera ko muna siya ng mga 3 minutes or 2 minutes lang. Ayan, luto na siya. Doon na tayo sa second dish. So habang pinost ko yung vlog ko, yung video ko, hinihintay ko itong maluto talaga, matunaw talaga yung mga cheese. As you can see, nakapaglinis na ako, di ba? Ang bilis. So, ipapakita ko siya nasa inyo. So, tadan! Dan! Tadan! So, ayan na ang aking tortellini pasta. O, di ba? Ang sarap! Tapos every time na gusto ng mga bata, ilalagay ko kasi ito sa disposable container, tapos iinit, ilalagay ng cheese. So dito na tayo sa ating second dish mga sisilabs, okay? So as you can see, meron ako ditong marinated chicken breast. Minarinate ko to kagabi overnight. Sesame oil, oyster sauce, kajak manis, yung sweet soy sauce. Ayan, tapos konting pepper, yun lang. So, overnight, kapit na yung lasa dyan. And then, I have here, ito yung ginagamit ko, Singaporean noodles. So, meron tayong onion, meron tayong onion leeks, meron tayong capsicum. Ayan, lalaki ng mga capsicum natin, no? So, ang tawag sa Pilipinas dito or sa USA is bell pepper, di ba? Pero dito kasi ang tawag is capsicum. And meron tayong garlic, ayan. So, mag-i-start na ako magluto, mga sisilabs, okay? So, mga sisilabs, so, sa second dish na tayo. So, anong masasabi niyo sa first dish natin na tortellini pasta? Di ba, sobrang simple lang, di ba? Can you imagine, ang ingredients lang niya is ang main, ang tortellini, tapos parmesan cheese, char, tomato, tapos yung, what do you call that? Chicken stock. Siyempre, yung onion at saka garlic, palagi naman may ganyan tayo sa bahay. No? At saka chili garlic paste. So, sobrang simple lang mga sisilab. I'm sure magugustuhan nyo ng mga anak ninyo kung mahilig sila sa pasta kagaya ng eldest ko. So, tapos na yung request ni Kuya, no? Dito naman tayo sa request ni Papa at ni Bunso. So, nilipat ko na naman yung kalan ko. Ayan, sinindihan ko na itong kalan ko. Tapos maglalagay tayo ng olive oil. Yan, kakalat ko siya sa pan. Para hindi siya magdikit. Actually, hindi naman ito nagdidikit talaga eh. Tapos, ilalagay na natin itong beef natin. Tsaka na tayo maglalagay ng tumikit itong ko. Yung garlic ko. So, by the way, kaya pala, isa rin sa dahilan kung bakit madalang ako magluto, maliban doon sa, ang hirap mag-vlog mag-isa pag nagluluto ka, tapos nangangamoy pa yung buhok mo, yung damit mo. Ang isa pa doon is yung paghuhugas. Hindi biro maghugas ng plato, okay? Nung dalaga ako, ayaw kong maghugas ng plato, ayaw kong maglaba, hindi talaga ako marunong maglaba hanggang ngayon. Ayaw ko nagluluto, ayaw ko nagwawalis. Basta lahat ng gawain bahay, ayaw ako. Tapos, ayun, lahat ng gawain bahay kailangan kong gawin, di ba? Okay lang naman kasi good provider naman si Habi. So, hindi na ako kailangan mag-work. So, he provide everything. So, ang gagawin ko lang, i-maintain tong bahay ng kalinisan, lutuan sila, mga damit. So, manggigisa muna ako. Okay? Tapos,
ilalagay ko na tong garlic. Dali, ikalat ko muna siya. Ayan. Tapos, lalagay ko na itong garlic. Buti na lang, meron tayong dishwasher. So, lahat ng pinaglutuan ko kanina, nilagay ko na dyan. Ayaw ko kasi, yung kasi mga kasirola ko, yung mga ganito, yung pinaglutuan ko, yung, ang bibigat! 1 kilo ata yun. Ang bigat. Week ang mga kamay ko. Pag nga nag-workout kami ng mga anak ko, yung dumbbell ko is 2 kilos lang. Ang dumbbell nila is sobrang bigat, syempre, no? Tapos sabi na, Mama, ba't ang gaan daw ng dumbbell ko? Sabi ko, ayoko ng mabigat, ayoko ng muscles. Gusto ko lang mag-work, pero ayoko ng muscles. So, ilalagay ko na itong chicken marinated natin, mga sisilog. Ayan. Kasi kung ito, doon ko niluto, kahit may exhaust pan, yung paligid na yan, yung mga cabinet ko, matatalsikan na naman ng mantika. Kahapon, ginagdad ko yung wall na yan, nilinis ko. Kasi malalaman mo may mantika, di ba? Tsaka gusto ko yung nagsishine talaga, yung pwede kong manalamin. So, ayan. So, hintayin muna natin siyang mag-brown. Tapos, ito lalagyan ko ng, itong pinag-marinate ko, lalagyan ko ng konting water. So, para mamaya, yan ko muna, ikalat muna natin. Pakapitin muna natin yung onion and garlic, yung ano niya, aroma niya, bago natin maglagay ng water. I-brown muna natin siya ng konti. Kasi natin yung kalan. Ayan. Alam niyo mga sisilab kung bakit lengthy ang mga vlog ko, 1 hour na lang. Kasi marami siyang ads. And kung i-compare mo sa 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes na vlog, ang 1 hour na vlog mo, 18 to 25 ang ads. Talaga, promise. Kasi yung unang vlog kong 1 hour, alam niyo ba, 200 views pa lang siya. Pumalo na siya ng $10. So, di ba sayang? Tsaka, at least ito, sa mga katulad ko nagbablog, mga small YouTuber, ano, pag nag-upload kayo ng 1 hour na vlog, ang dami na talagang ads, kikita talaga kayo. Tapos, ako kasi ang plano ko, twice a month na lang ako mag-upload ng vlog ko. Kasi nga 1 hour, hindi biro ang 1 hour mag-upload ng vlog, diba? Gumawa ng content ng 1 hour. So, ang gagawin ko, every time na magluluto ako, i-vlog ko na lang basta umabot ng 1 hour. Pa, diba? Ano lang ba? Anong tawag doon? Ewan ko anong tawag doon. Mali-mali na. So, ayan, nag-brown na siya. Ilalagay ko na yung konting water. Yan. Tapos, tatakpan ko muna siya. Ayan, tatakpan muna natin siya. Hintayin natin lumambot yung chicken natin. So, habang natakpan natin siya, so itong Singaporean noodles natin, ilagay na natin dito para mag-iwalay ba? Hindi na tayo mahirapan. Favorite yung ni Bunso at saka ng asawa ko. So, at least itong araw na to, dalawa yung nagawa kong vlog, o, diba? Yun lang, after nito, maliligo ka na naman kasi nangangamoy na naman ang buhok. So, iyan na natin para paglagay nyo doon sa sa chicken nyo, hindi na kayo mahirapan mag-iwalay-walay. By the way, mga sisilab yung mga gulay ko ha, hinugasan ko na yan, prepare ko na yan lahat. Tsaka malinis tong kusina ko ha. Yan. Okay na yan. Iwalay-walay na. So, habang hinihintay natin siyang kumulo, iwain ko muna itong onion mix natin. Pan-toppings to eh. I-try nyo lutuin ito mga sisilab. I'm sure sa mga supermarket nyo, pwede naman yung tortellini, ravioli. Basta, basahin nyo, kailangan meron na siyang meat sa loob.
Kasi kung pwede naman yung plain pasta, tapos lagyan nyo na lang ng ground beef. Kung wala kayong makitang tortellini or ravioli, lagyan nyo na lang siya ng meat. Lagyan nyo siya ng ground beef or chicken, kung ano gusto nyo ilagay. Yun lang sa akin kasi convenient. Dahil may meat na sa loob yung pasta, yung tortellini at ravioli. So, hindi ko na kailangan lagyan siya ng extra meat. Yan. Laki ng mga capsicum. So, habang hinihintay natin siya, mga sisilaba, maghiwa-hiwa muna tayo dito. Sana nakakapag-vlog akong walang salamin, no? Hindi pwede kasi kasi lahat ng ilaw bukas. 2, 4, 6, 8. 8 ang ilaw. Hindi naman pwede walang ilaw kasi malamig ang panahon. So, winter na kami bukas ata, next month. So, winter na kami, kaya medyo madilim, tsaka medyo umaambon-ambon, umuulan. Ayan. Itong Singaporean noodles na ito, sobrang dali ito. Alam nyo ba ang may secret ito? Ano ba ang secret nito? Mamaya sabihin ko sa inyo, ha? Kung paano siya sasarap. Basta by the way, pinang-marinate ko, ipakita ko sa inyo, ha? Ito yung pinang-marinate ko. Saglit. Para lang may idea kayo. So, itong pinang-marinate ko, oyster sauce. Siyempre, lahat naman may oyster sauce, di ba? Ito, nasa supermarket yung portion. Tsaka itong kejap manis. Ito yung sweet soy sauce. Sobrang sarap. Ito rin yung ginagamit ko sa adobo. Yan ang ginagamit kong soy sauce ngayon. Kasi yung sa ordinary soy sauce, adobo, yan ang ginagamit ko sa adobo ko. Tsaka yung adobo ko, hindi ako gumagamit ng ordinary vinegar. Ginagamit kong vinegar doon yung apple cider vinegar. Dahil sobrang tapang ng apple cider na yan at sobrang sarap niya, promise. Yun ang aking secret. Pero yung niluluto kong adobo, ano lang, pork adobo lang, yung medyo mataba-taba. Gusto yun ng mga boys ko. So, itabi na natin to. Alam niyo kung bakit hindi ko to hiniwa kanina? Para at least sumaba-haba ang vlog. Habang hinihintay, hindi ako magpo-post ng vlog, di ba? Kasi kung sinap ko na ito kanina, edi ipopost ko itong vlog kasi wala ako sasabihin. Hindi pa naman ako magaling na vlogger, yung vlogger lang. O, diba? Tapos, kunin muna natin itong aking plastic. May nakahanda akong plastic para sa aking basura. O, diba mahaba ang vlog ko sa ganito? Basta ako 1 hour ng vlog ko, okay na ako sa 1 hour vlog. Tapos, twice a month, mag-upload ako. Earnings pa rin yan. Okay, ayan. O, diba? Naka-plastic nitong basura ko. And then, i-check natin itong ating chicken. Uy, malinis ng ano ko ha. Kusina ako habang ako nag-start. Ayan, kumukulo-kulo na. Exhaust natin dito. Kailangan kasi ma-drain yung i-drain natin yung chicken hanggang sa mag-brown talaga siya para masarap naman yung chicken natin. So, takpan ulit natin. Ayan. So, i-drain ko siya tapos patitingin ko sa inyo ilabas. Para makita niyo naman yung weather. O, diba? So, ayan siya. Tapos, pakita natin tong weather. Tingnan niyo ang ganda ng weather. O, diba?
umuulan-ulan, umaambon-ambon. Ayan, no? Tingnan nyo. Diba? Ganda ng weather. Ang lamig. Yun lang. Para lang may ibang angle. Habang hinihinatay natin yung luto natin. Okay? Ayaw pang malak. Saglit lang. So, yung mga picture ng mga baby ko. Oh. Ang bilis nilang lumaki. Ayan. So, mamaya, uupo ako dun sa aking massage chair. Tapos, ano ako, me time sa, sa face. So, mga sisilaws, balik na tayo sa kusina, okay? So, mga sisilaws, tignan na natin itong chicken natin. So, ayan, perfect. Nag-brown-brown na siya, no? Ayan, naririnig nyo naman yung sound. Ibig sabihin, wala na yung water niya. So, nag-brown-brown na siya. Papakita ko muna sa inyo yung itsura. Ay, ang hirap ng walang ang hirap ng walang taga-vlog, taga-video. Oh, so, ayan na siya, di ba? Na-drain na yung water niya, so yung oil niya nagtaas na, tapos, nagba-brown-brown na siya. Huwag masyadong lutong-luto, ha? Huwag masyadong super brown. Okay? Ganyan lang. And then, mga sisilog, sinaan natin yung kalan. Yan. Tapos, ilalagay muna natin yung capsicum natin para lumambot naman. Ilalagay ko na itong capsicum. Alam mo, kung walang dishwasher, mga sisilog, sa daming hugasan. Ang bibigat pa ng mga kaserola ko. Actually, pwede pala to kahit walang mga sisilab. Sabi niya kung ayaw niyo ng noodles. Ganito lang ng ulam, okay na siya. Perfect siya. Hindi niyo na kailangan, kung hindi kayo mahilig kumain ng noodles, ito lang. Tapos rice. Kasi yung mga boys ko hindi na ito nagra-rice eh. Tingnan niyo ang ganda ng kulay. Tapos ilalagay pa natin itong onion leeks niya. Ayan, tingnan niyo ang ganda ng kulay niya, di ba? At saka may lasa na yan. Diba? Pwede lang siyang huwag nyo na siya lagyan ng noodles. Okay na siya. And then, ilalagay ko na itong noodles. Andali, konti pa pala. Konting luto pa. Ang sarap. Gusto ko matikman yung meat. Parang ang sarap niya. Ako, gusto ko to, tsaka yung request ni Kuya. Ito yung request ni Habi at Bunso. Gusto ko rin naman siya. Hindi na kami nagra-rice nito eh. Ayan. Hindi kailangan lutuin pa natin ng konti yung yung gulay. Kasi pag nilagay natin to, ibig sabihin malapit na siyang maluto. So, habang nandyan kayo, so, ilalagay ko na itong mga naglutuan ko dito sa dishwasher. Buti na lang may dishwasher talaga. Laking tulong ng sislaw. Kung hindi, hirap na hirap ako maghugas ng plato. Alam niyo ba nung dalaga ako? Pag maghugas na ng plato, hindi ako pinaghugas ng tatay ko. Kasi kasi favorite ako ng tatay ko sa amin, tatlong magkakapatid. Alam niyo ba yun? Tapos, hindi ibig sabihin favorite ako, hindi mahal ng tatay ko yung yung mga kapatid ko Siyempre may tapos yung mama ko, favorite niya yung yung dalawang kapatid ko. Pero ako talaga, yung papa ko talaga. Tapos, kasi pag naghuhugas ako ng plato, sa ayaw at sa gusto mo, may mababasag, sabi ng tatay ko. Kaya madalas maghugas ng plato yung tatay ko. Ay, may nahulog na 3 capsicum. Tapos sabi ng tatay ko, sinasadya ko raw na may mabasag. Kahit naman ngayon, gano'n pag naghugas akong plato, sabi ng asawa ko, bakit yung mga plato natin, sabi niya may mga crack-crack sa gilid. Di ko alam bakit. Siguro dahil yung paghugas ng plato, labag sa kalooban ko. Kaya gano'n. Ayan, sisilap, okay na yung gulay, okay na yung so ilagay na natin, unti-untiin lang natin yung gulay kasi medyo marami to. Tapos, i-mix natin.
Kasi kung ilalagay natin sabay-sabay yan, hindi natin mamix ng maayos. Tapos, lagyan na naman tayo ng konti. Malinis po ang kamay ko, ha? Wala na akong mag-time mag-soak ng gloves. Kasi after nito, maliligo na ako. Maliligo ulit ako. Dahil, feeling ko yung amoy, although mabango na naman yung amoy, nasa ulo ko lahat. Yan. Tapos, pakonti-konti lang ang lagay kasi kung miminsanan mo ilagay, wala na. Hinaan natin yung kalan natin. O, diba? Patient. Ganun ang pagluluto. Sasabihin ko sa inyo kung paano sumasarap to, ha? Sa pinakahuli, ha? Kung ano yung secret, ano ko. Kasi meron akong naging kaibigan dito. May-ari sila ng restaurant. Ng restaurant ba? Tapos, kung maaalala nyo yung si Kate mo, nung pre-primary mga anak ko. So, pag ang sarap ng mga luto niya, tulad nung halimbawa, magluluto ka ng salmon, bago mo lutuin yun, ibabad mo muna ng at least 30 minutes sa fresh milk, matanggal yung lansa, o kaya yung liver, chicken liver, beef liver, yun ang ginagawa nila sa restaurant. Binababad muna nila ng fresh milk yung mga laman loob nila or fish bago lutuin kasi para matanggal yung lansa. So mga sisilap, meron ako dito ginawang sauce. Yung pinakita ko sauce sa inyo yung oyster sauce, kay Jack Manisa, tsaka konting so ilalagay ko lang siya para yung lasa ba, yan. Hindi nyo ito kailangan lagyan ng salt, pepper, kasi yung soy sauce nyo, yun ang nagpapasarap. Pwede na natin ilagay itong onion mix natin. Alam niyo, namang dalaga ako, college na ako noon, nasa Korea na ako noon, hindi ako nagluluto. Hindi ko talaga gusto ang gawaing bahay. Gusto ko lang, ang pangarap ko lang magtrabaho sa hospital, ganyan. O kaya makapag-asawa ng mayaman. Yun sabi ko ng nanay ko, Ria, dapat ba? Kasi nickname ko sa Pilipinas, Ria, sabi ng nanay, Ria, loko, may loko pa eh. Loko, dapat mag-asawa ka ng mayaman kasi wala kang alam sa gawaing bahay. Hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong maglinis, hindi ka marunong, as in wala sa house chores talaga. Wala talaga akong alam sa house chore. Siguro meron, pero ang nanay ko kasi, parang ako, pag naglinis kami, hindi na namin nutusan yung mga bata. Although yung si Gia na Johan, naturuan ko yan magsaing, mag-fry ng egg, maghugas ng plato, magwalis. Sila naman naglilinis ng room nila eh. Hindi ko na obligasyon ng room nila. Marunong naman sila. Pero bilang nanay, di ba, ayaan mo muna i-enjoy nila yung life nila. Lalag mo silang bibigyan ng mga obligasyon. Minsan pag umaalis ako, si Gian, yung panganay ko, nagpupusa siya maghugas ng plato. Ayan. So mga sisilap ngayon, na-mix ko na siya ng maayos, luto na yung noodles. Alam niyo ba ang nilalagay ko talaga dito para sumarap siya? Sesame oil. Nakakapagpabango siya ng noodles at saka ang sarap talaga ng lasa niya. Yun ang ng kaibigan ko, yung may-ari ng restaurant, yun ang sinabi talaga niya. So, luto na to. Siyempre, tignan muna natin. Papating ko na pala yung kalan mga sisila, baka masunog. Kasi kaya ng haluin kasi baka mamaya magdikit sa ilalim. Perfect. So, ngayon, halo na lahat. Tikman natin. Parang gusto ko nang kumain. Tikman ko muna yung chicken.
Yes, okay na yung chicken niya, yung noodles niya. Ang bango ng sesame oil. Ang sarap. Sana natitikman nyo rin. Yung gulay niya. Perfect na rin siya mga sisilaw. Ang sarap ng sisilaw. Perfect talaga. Hindi dahil sa luto ko to, pero masarap talaga. Magaling na ako magluto. So alam ko nanonood ang nanay ko. Alam niyo ba? Very supportive yung nanay kong yan. Pag alam niya may vlog na ako, yung dalawang cellphone, dalawang TV sa bahay, bubuksan niya yan. Tsaka yung anak ko sa Pilipinas. So ayan. Perfect na to mga sisi loves. Papakita ko sa inyo ha. Sana itong vlog to naka 1 hour na ako para okay na yung pagod ko. Kasi gusto ko ng mag-coffee. Nag-coffee na ako kanina umaga, di ba? Pero kailangan napagod na ako. Magka-coffee ulit ako. Tapos kakain ako ng either na tignan nyo tuloy, dalawa yung niluto ko, pareho kong favorites. So, gusto ko ba magkakape ako, ito bang kakainin ko without rice na to or yung pasta with coffee again. Hindi naman pwedeng sabay, mapupuno ang tiyan ko. Tsaka, diet tayo. Wala tayong exercise lately kasi nga malamig. Next month, winter na kami. Sarap naman na itong minuto ko, mga sisilab. Ayan. Okay na to mga sisilab. That's it for today vlog, mga sisilab. I hope you enjoy watching my 1 hour vlog. Please don't forget to subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa Sisilab and Kusina. Twice a month na lang po ako nag-upload ng vlog ko, pero tigwa 1 hour naman yun. So, yung mga niluluto ko, sisipagan ko na mag-share sa inyo ng mga niluluto ko dito sa kusina. Yung niluluto ko as much as possible, mabilis ang luto para sa mga busy mom na katulad ko, yung maghahatid sundo sa bahay, o yung iba naman, working moms. So, yung mga niluluto ko, para sa inyo to, okay? Thank you, mga sisila. I love you all. Bye! I love you like I've never loved before. Feels a bit foolish, but I need you more. Can live without you, but it's just not right. You're my everything, my day and night. I can't explain it, words just won't do. But I know this love is forever true. Every trial we face, it's a test we'll ace. You're the love of my life in every space. First love's real, never felt this way. I'm overflowing with love today. Every minute with you is a lifetime of love. Breathing you in like air from above. You're my world, my heart, my dream come true. I love you forever, it's always been you. Through every challenge, through every fight, you're my love, my life, my guiding light. Have I told you love is like my breath? I breathe you in, your life's depth. Living in you, my heart's true home. Never felt this in this world I've roamed. I'm bursting with love, can you feel it too? Every moment with you feels brand new. Every minute with you is a lifetime of love. Breathing you in like air from above. You're my world, my heart, my dream come true. I love you forever, it's always been you. Through every challenge, through every fight, you're my love, my life, my guiding light. We'll face the storms, we'll brave the night. With you by my side, everything's right. No words needed, our hearts just know. In every high, in every low. First love, true love, it's always been you. Together forever, through thick and thin. Every minute with you is a lifetime of love. Breathing you in like air from above. You're my world, my heart, my dream come true. I love you forever, it's always been you. Through every challenge, through every fight,
love you forever through all the fights. You're my soul, my heart's on fire. With you I found my one desire. Never let go, never fade away. With you my love, I'll always stay. Every minute with you is a lifetime of love. Breathing you in like air from above. You're my world, my heart, my dream come true. I love you forever, it's always been you. Through every challenge, through every fight. You're my love, my life, my guiding light. In every moment, in every way, I love you more with each passing day. Forever and always, you're my heart's song. With you, my love, I belong. I love you like I've never loved before. Feels a bit foolish, but I need you more. Can live without you, but it's just not right. You're my everything, my day and night. I can't explain it, words just won't do. But I know this love is forever true. Every trial we face, it's a test we'll ace. You're the love of my life in every space. First love's real, never felt this way. I'm overflowing with love today. Every minute with you is a